Mga kapuso, agaw pansimpong isang kabute sa isang puno sa lungsod ng Lawag sa lalawigan ng Ilocos Norte. Bukod sa malaki, abay nag-iiba-iba raw ang kulay at umuusok pa. Nakatutok si GMA News stringer Dennis Alipio. Umuusok pa ang dambuhalang kabuteng ito na tumubo sa isang puno ng mangga ng datnan ng GMA News sa likod ng isang bahay sa Lawag City, Ilocos Norte. 15 pulgadang laki ng kabute. Di pa alam kung anong variety ito. Pero nagdulot ito ng pag-alala sa may-ari ng bahay na si Adeline Marcos. 5 araw daw siyang nagkasakit matapos matuklasan ang kabute. Nagtirik si Aling Adeline ng kandila sa takot na may kababalaghan nangyayari sa puno ng mangga. Umuusok. Pansin lang po namin na merong tumubo na parang uong dyan sa may mangga. Tsaka umuusok, sir. Isang araw nagkasakit po ako ng 5 araw, ganun. Hindi ko alam kung bakit umuusok. Ayaw naman daw galawin ni Aling Adeline ang kabute dahil araw-araw itong lumalaki at nag-iiba pa raw ang kulay. Palisipan din ang pagbubuga nito ng usok. Napapansin din niyang sa tuwing kumukulog at kumikidlat, unti-unting lumalaki ang kabute. Dumagsa naman ang mga taong gustong makakita sa kakaibang kabute. Paliwanag naman ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture, talaga raw lumalaki ang kabute tuwing kumikidlat at kumukulog. Ang enerhiya daw ng pagpapalit ng temperatura ang nagbubunga ng pagdami at paglaki nito. Ang usok sa kabute ay maaring dahil sa napakaraming spores na inilalabas nito. Kaya wala raw dapat ikabahala ang mga residente. Para makasiguro, maaari raw dalhin ang sampol ng kabute sa Bureau of Plants sa Quezon City para malaman kung maaring kainin ito o hindi. Mula sa Lawag City, Ilocos Norte, Dennis Alipio, GMA News. At mula sa Ilocos Norte, balik po dito tayo sa Kamaynilaan. Mga bata ang bumida sa Flores de Mayo sa Santa Ana, diyan sa may Maynila kanina. Layon daw ng mga bumuo ng Flores de Mayo na yan na buhayin ang tunay na diwa ng Flores de Mayo. Ano yan? Ang pagbibigay pugay sa Birheng Maria. Nakatutok si Marie Sumali. Sa isang taimtim na misa sinimulan dito sa Parish of Our Lady of the Abandoned o Santa Ana Church sa Maynila ang Flores de Mayo, isang katolikong tradisyon ng pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Nag-alay ng bulaklak ang mga batang nakabihis anghel at mga nagmistulang reyna sa bihis nilang nagagandahang gown at tiara na sinundan naman ng iba pang mas nakatatandang offerer. Bago nito may isang bata at ina ring nagbasa pa ng sulat para sa mahal na Birhen bilang pagpapasalamat sa lahat ng kaniyang biyaya at pagpapahayag din ng kanilang labis na pagmamahal sa kanya. Ang mga Pilipino ay Marian by nature. So ang pagmamahal sa ina ay isang katangi-tanging kaugalian. At maliliit pa ang mga bata ay inuhubog na natin sila sa pagdakila sa mga virtues na itinuturo sa atin ng mahal na Birhen. Pinaniniwalaan nagmula ang Flores de Mayo noong pang 1865 sa bayan ng Malolos, Bulacan, kung saan ang mga maliliit na batang babae tulad nito ay nag-alay ng mga bulaklak sa mahal na Inang Maria sa kanilang parokya. At mula noon ay kumalat na ang tradisyong ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kahit nga mahigit 100 taon na nakalilipas, buhay na buhay pa rin ang tradisyong ito. Sa buong buwan ng Mayo, nag-aalay araw-araw ng mga bulaklak at rosaryo ang mga bata sa mahal na ina. Pero sa huling araw gaya ngayon, nakagayak ang mga bata para kumatawan sa bawat aba Ginoong Maria sa rosaryo at gayon din ang bawat karakter ng mahal na Birhen sa litanya. Di gaya ng mga madalas nating matunghayan, mga ordinaryong bata na dumaan sa katekismo ang mga bida sa okasyong ito. As far as the public is concerned, the Santa Cruzan and Flores de Mayo is the same. It's an outdoor fashion show with beauty queens. Parang in the popular thinking, it seems to have lost a little of the old significance. And so that's why we want to encourage this kind of revival. Ngayong taon, ang grupong Society for Cultural Enrichment ang Hermana Mayor ng Flores de Mayo. Bahagi rin ng kanilang partisipasyon ng pagbibigay ng school bags sa mga bata sa parokya. Sa pagtatapos ng misa, may mga bulaklak pang inilaglag mula sa kisame ng simbahan at sinundan ito ng maikling prosesyon na sinalihan din ng mga bata. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Up next,
Hollywood superstar Brad Pitt bibisita nga ba dito sa Pilipinas? At kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino masasaksihan sa epic seryeng Amaya. Tutok lang dito sa 24 Oras. Stretch and stretch.